Sa loob ng pantry ng kumpanya, tahimik na nakaupo si Beverly sa isang sulok. Nakayuko habang kumakain ng baon niyang pagkain. Ngunit hindi pa man siya natatapos, may tumikim malapit sa kanya. Grabe! Kahit anong gawin mo, nanonood pa rin yung amoy ng isda sa'yo. Sarkastikong sabi ni Rafael, isa sa mga pinakarespetadong empleyado ng kumpanya. Nagtawanan ng iba pang naroon. Paano ba yan nakapasok dito? Mangmang naman. Wala namang alam kundi magtinda ng isda sa palengke. Singit pa ng isa. Hindi ko may boss si Beverly. Alam niyang walang kwenta ang makipagtalo. Mas pinili niyang ibaba ang tingin at ipagpatuloy ang pagkain. Ngunit, isang boses ang nangibabaw sa silid. Grabe kayo makapagsalita. Akala niyo kung sino kayo. Pero hindi niyo ba naiisip na pare-pareho lang tayo nagtatrabaho rito? Galit na sagot ni Mateo, ang janitor ng kumpanya at matagal ng kaibigan ni Beverly. Agad siyang hinila ni Beverly sa braso. Mateo, wag na. Mahinahon niyang pakiusap. Ngunit lalo pa nagpalala sa sitwasyon ng sumunod na sinabi ni Lena, isang babaeng kilalang mapangmata sa kumpanya. Sa bagay naman kayo. Janitor at palengkera. Tamang-tama. Perfect pairing. Muling nagtawanan ng mga tao. Halos lahat ay aliw na aliw sa pangahama kay Beverly. Ngunit bago pa lumalim ang pang-aapi, biglang bumukas ang pinto ng pantry. Pumasok ang chairman ng kumpanya. Isang matandang lalaking may presensyang otoridad. Naputol ang tawanan. Good afternoon, everyone. I have an important announcement. Malamig ngunit seryoso ang wika ng chairman. Nagtitigan ng mga empleyado. Tahimik na naghihintay sa susunod na sasabihin ng kanilang pinuno. I'm retiring and officially passing the throne to my daughter. Nagkaguluhan ang lahat. Lumingon sa paligid. Pilit hinahanap kung sinong tinutukoy ng chairman. Hanggang sa itinaas nito ang kamay at itinuro ang isang tao. Si Beverly. My daughter. Beverly. Nalaki ang mata ng lahat. Natigil ang pagtawa. Napatulala si Rafael, si Lena at ang iba pang mga nanghamak sa kanya. Isa-isang nalaglag ang kanilang mga panga. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sa isang tahimik at simpleng baryo sa probinsya, lumaki si Beverly. Isang masayahing dalaga na hindi alintana ang hirap ng buhay. Bata pa lang siya ay ulila na sa magulang kaya naman lumaki siya sa pangangalaga ng kanyang tiyahin, si Aling Norma. Ngunit dahil sa kahirapan, hindi naging madali ang kanyang buhay. Kahit mahirap, hindi nawala ng pangarap si Beverly. Masipag siya sa eskwela at kahit kapos sa pera, ginagawa niya ang lahat upang matapos ang high school. Ngunit hindi lang yon ang nagbigay ng kulay sa kanyang kabataan. Si Julian. Si Julian ang kanyang unang pag-ibig. Sa edad na 16, tila perpekto ang kanilang mundo. Simpleng saya lang ang gusto nila. Maglakad sa tabing dagat, magbahagi ng baon sa eskwela, at mangarap ng magkasama ang kinabukasan. Hindi sila mayaman, pero may maliit na grocery ang pamilya ni Julian. Kaya naman kahit papaano ay may kakaunti ring kaginhawaan ng binata kumpara kay Beverly. Ngunit ang kanilang munting mundo ay biglang yumanig sa isang balitang hindi nila inaasahan. Aalis na kami papuntang Amerika. Halos hindi makapagsalita si Julian nang sabihin niya ito kay Beverly. Nakaupo sila sa ilalim ng punong mangga sa likod ng eskwelahan. Ang paborito nilang tagpuan tuwing uwian. Teka, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Beverly. Pilit na iniintindi ang biglaang revelasyon.
Matagal nang inasikaso ni Mama ang papeles namin. Gusto nilang doon kami tumira para sa mas magandang buhay. Hindi napigilan ni Beverly ang luhang pumatak sa kanyang pisngi. Pero, paano na tayo? Mahina niyang tanong. Takot sa sagot na maririnig. Hinawakan ni Julian ang kanyang kamay. Babalik ako. Para sa'yo. Hindi magbabago ang nararamdaman ko, Beverly. Tayo pa rin kahit anong mangyari. Sa kabila ng lungkot, kumapit si Beverly sa pangakong yun. Pinanghawakan niya ito ng mahigpit. At nang dumating ang araw ng pag-alis ni Julian, hindi niya ito magawang pigilan. Sa pantalan kahit punong-puno ng iyakan at pamamaalam, isang pangako ang binitiwan ni Julian bago siya tuluyang lumisan. Babalik ako para sa'yo, Beverly. Nang magtapos si Beverly sa high school, isang matinding katotohanan ang bumungad sa kanya. Hindi na siya kayang pag-aralin ng kanyang tiyahin. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang maghanap ng trabaho. Dahil wala siyang natapos na kursong pangkolehiyo, naglakas loob siyang magtinda ng isda sa palengke. Sa simula ay nahirapan siya. Ang ingay, ang amoy, ang matinding init, lahat ng yon ay kinailangan niyang tiisin para lang may maipangtustos sa kanyang pangangailangan. Pero sa kabila ng lahat, patuloy siyang umasa. Tuwing may pagkakataon, kinokontak niya si Julian. Sa una, sumasagot pa ito. May mga gabing magkausap sila. Pinapawi ang pangungulila sa isa't isa. Ngunit habang tumatagal, napansin ni Beverly ang pagbabago. Paunti ng paunti ang mensahe ni Julian. Palaging busy, palaging may dahilan. Hanggang sa isang araw, hindi na siya muli nagparamdam. Lumipas ang mga taon na iwan si Beverly sa probinsya. Dala ang sakit ng pangakong tila na walang parang bula. Sa edad na 24, hindi pa rin nagbabago ang buhay ni Beverly. Wala siyang asawa, wala ring nobyo. Hindi niya naisipang magmahal muli dahil sa puso niya, si Julian pa rin ang hinihintay niya. Ngunit hindi rin ibig sabihin nito na wala siyang ginagawa para umasenso. Bukod sa pagtitinda sa palengke, nagsimula siyang maglako ng tuyo at daing sa iba't ibang bayan. Matibay ang kanyang loob, hindi niya ikinakahiya ang kanyang trabaho. Ang mahalaga sa kanya ay makita siyang naiuuwi sa bahay. Sa araw-araw niyang pagbibenta, sanay na siyang makaranas ng pagod, init ng araw, at minsan pang-aalipusta ng ibang tao. Para sa iba, isa lang siyang hamak na palengkera. Pero sa isip ni Beverly, wala siyang dapat ikahiya. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, isang pangyayari ang babago sa takbo ng kanyang buhay. Isang hapon, habang naglalakaw siya ng tuyo sa kabilang bayan, napansin niyang may isang matandang lalaki na nakahandusay sa gilid ng daan. Agad niya itong sinaklolohan. Nakita niyang hawak ng matanda ang dibdib nito. Mukhang inaatake sa puso. Tulong! May nangangailangan ng tulong dito! Sigaw ni Beverly habang pilit niyang ginigising ang matanda. Wala siyang pakialam kung marumihan siya o magmukhang kahabag-habag. Ang mahalaga, kailangan niyang mailigtas ang lalaki. Sa tulong ng ilang mga dumaan, naisugod nila ito sa ospital. Habang nasa emergency room ang matanda, hindi mapakali si Beverly. Kahit hindi niya ito kalala, ramdam niya ang awa at pag-aalala rito. Makalipas ang ilang oras, lumabas ang doktor at sinabing ligtas na ang matanda. Napabuntong hininga si Beverly. Kahit alam niyang wala naman siyang obligasyong hintayin ang matanda. Ngunit bago siya umalis, isang nurse ang lumapit sa kanya. Ikaw bang nagdala kay Sir Alfonso dito? Nagulat si Beverly sa sinabi nito. Opo, bakit po? Gusto ka raw niyang makausap. Napakunot ang noon niya. Wala siyang ideya kung bakit gustong makita ng matanda ang isang tulad niya. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, pumasok siya sa kwarto nito. Sa loob nakita niya ang matanda, nakahiga at may nakabitbit pang dextrose. Ngunit halatang mas maayos na ang lagay nito. Nang makita siya nito, isang mahina ngunit malalim ang ngiti na lumitaw sa labi nito. Ikaw palang nagligtas sa akin. Mahina ngunit punong-puno ng pasasalamat na sabi ng matanda. Hindi ko naman po kayo kilala pero hindi ko po kayang baliwalain kayo.
Nahihiyang sagot ni Beverly. Pinagmasdan siya ng matanda ng mabuti. Parang may iniisip na malalim. Anong pangalan mo, Iha? Tanong nito. Beverly po. Nagkaroon ng kakaibang kinangang mata ng matanda. Beverly. Magandang pangalan. Alam mo bang binago mo ang kapalaran ko ngayong araw? Hindi niya alam na sa simpleng pagtulong niya sa isang estranghero, magbabago ang buong buhay niya. At ang matandang ito, si Don Alfonso de la Vega, ay hindi lamang isang ordinaryong tao. Siya ang chairman ng isang malaking kumpanya. At siya rin ang taong nagpapabago sa kapalaran ng isang simpleng palengkera. Mula nang isugod ni Beverly si Don Alfonso sa ospital, hindi na nawala sa isip ng matanda ang kabutihang loob ng dalaga. Sa kabila ng kanyang kayamanan at kapangyarihan, wala pang tumulong sa kanya ng ganon. Walang kapalit. Walang hinihintay na pabor. Si Don Alfonso de la Vega ay isang kilalang hasyendero. Sa mahabang panahon, siya ang namamahala sa napakaraming lupain, ari-arian at isang malaking kumpanya sa Maynila. Ngunit sa kanyang katandaan, unti-unti nang bumibigay ang kanyang katawan. Bukod pa rito, may mga araw na nalilito siya sa paligid. Nalilimutan ng mga pangalan ng mga taong matagal niya nang kasama. Dahil dito, may caregiver siya na nakatutok sa kanya araw-araw. Si Manang Karing, isang matapat na tagapangalaga. Matapos siyang mailigtas ni Beverly, agad ito nagpasalamat sa dalaga. Kung hindi dahil sa'yo, baka napano na si Don Alfonso. Wika ni Manang Karing nang muli silang magkita. Wala po ayon. Sino ba naman ako para baliwalain ang nangangailangan ng tulong? Sagot ni Beverly, kahit hindi niya alam na ang tinulungan niya ay isa sa pinakamayamang tao sa bansa. Ngunit hindi doon nagtatapos ang lahat. Matapos gumaling ni Don Alfonso, pinahanap niya si Beverly. Ilang linggong lumipas, isang araw habang nagtitinda siya ng isda sa palengke, isang itim na sasakyan na huminto malapit sa kanya. Bumaba si Manang Karing dala ang isang mahinahong ngiti. Beverly, may ipapakiusap sana kami. Nag-aalinlangan ng dalaga, lalo na mapansing nagkatinginan ng ibang mga tindera sa paligid. Ano po yun? Si Don Alfonso, gusto ko sanang kuning tagapag-alaga niya. Nagulat si Beverly. Ako po? Pero bakit po? Ibang pakiramdam niya sa'yo eh. Mula nang mailigtas mo siya, ikaw na lang ang palaging binabanggit niya. Gusto niyang makasama ka sa hasyenda. Hindi agad nakasagot si Beverly. Sa isang banda, hindi niya akalaing muli pang babalik sa buhay niya ang matandang kanyang tinulungan. Sa kabilang banda, naisip niyang hindi na rin ganong kaganda ang kita niya sa palengke. Lalo pa't nakikita niyang hirap na ang kanyang tiyahin sa pagpapalaki sa mga pinsan niya. Simula nang hindi na magbigay ng sustento ang kanyang tiyuhin matapos itong magkaroon ng ibang babae, lalo silang nabaon sa kahirapan. Kung makakatulong siya kahit papaano, bakit hindi? At sa huli, tinanggap ni Beverly ang alok. Ang hasyenda ni Don Alfonso ay isang malawak na lupain, napapaligiran ng matatayog na puno ng akasya, matabang mga palayan, at mga manggagawang masigasig sa pagsasaka. Nang dumating si Beverly, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Malalaki ang mga bahay, malinis ang kapaligiran, at may mga sasakyan at hayop sa paligid. Sa unang gabi niya roon, panay ang titig niya sa malambot na kama, na tila ba isang panaginip lamang. Sanay siya sa simpleng papag at manipis na kumot, kaya hindi niya inakala na makakatulog siya sa ganitong klaseng silid. Ngunit higit sa lahat, ang pinaka nagustuhan niya ay ang pagiging mabait ni Don Alfonso. Beverly, Iha, hindi mo kailangang mag-alala rito. Hindi kita tinitingnan bilang tauhan, kundi bilang isang kaibigan. O mas tama siguro bilang isang anak. Malumanay na wika ng matanda sa kanilang unang hapunan sa hasyenda. Halos hindi naman makapagsalita si Beverly. Hindi niya inaasahang ganito ang magiging trato sa kanya. Salamat po, Don Alfonso. Napakabuti po ninyo. Mahina niyang sagot, ramdam ang init ng pagtanggap ng matanda.
Si Don Alfonso ay isang biyudo. Ang kanyang asawang si Doña Gloria ay pumanaw ilang dekada na nakalipas. At hindi sila nagkaroon ng anak, kaya naman nang dumating si Beverly, tila ba nagkaroon muli ng buhay ang matanda. Sa bawat araw na lumilipas, lalo silang naging malapit sa isa't isa. Simula nang dumating si Beverly sa asyenda, bumuti ang kalagayan ni Don Alfonso. Kung dati ay madalas itong tulala, ngayon ay madalas na siyang nakikitang nakangiti. Sa tuwing inaalagaan siya ni Beverly, kitang-kita ang sigla sa kanyang muka. "Iha, basahan mo naman ako ng dyaryo." Hiling ng matanda isang umaga. Nakaupo ito sa malawak na veranda. Tanaw ang malalawak na taniman. Kinuha ni Beverly ang dyaryo at nagsimulang magbasa. Habang si Don Alfonso naman ay nakikinig na parang isang batang aliw na aliw sa kwento. Sa tuwing may oras silang dalawa, madalas silang pag-usapan ng buhay. "Alam mo Beverly, hindi ako talagang mayaman. Nung bata pa ako, katulad mo rin ako. Isang simpleng probinsyano na may pangarap." Nakikinig lamang si Beverly. Pinagmamasa ng mapupungay na mata ng matanda. "At kung may isang bagay na natutunan ako sa buhay, iyon na hindi kayamanan na nagpapasaya sa tao, kundi ang mga taong kasama mo sa buhay na ito." Sa kabila ng kanyang kayamanan, ramdam ni Beverly na may kalungkutan sa puso ni Don Alfonso. Marahil dahil sa kawalan ng pamilya o marahil dahil sa katandaan. Ngunit hindi niya kailanman pinakita iyon ng hayagan. Sa tuwing may pagkakataon, tinutulungan siya ni Don Alfonso. Lingid sa kaalaman ng dalaga, binibigyan ng matanda ng tulong ang kanyang tiyahin. Pinapadala ng pera, regalo at pagkain. Hindi lang iyon para kay Beverly, kundi para na rin sa kanyang mga pinsan. "Sana itanggapin mo ito, Iha, para sa pamilya mo," sabi ni Don Alfonso nang minsang bigyan siya ng sobre. Noong una'y nag-aalangan pa si Beverly, ngunit nang maisip niya ang kapakanan ng kanyang tiyahin, tinanggap niya ito ng buong puso. Wala siyang naging ibang gabay sa buhay kundi ang kanyang tiyahin. Kung wala ito, malamang ay matagal na siyang nalugmok sa kawalan ng pag-asa. At ngayong may pagkakataon siyang suklian ito, gagawin niyang lahat. Habang tumatagal, unti-unting naging bahagi ng buhay ni Don Alfonso si Beverly. Sa mga mata ng matanda, siya ang anak na hindi siya nagkaroon. Kapag may okasyon, hindi siya nalilimutan ng matanda. May mga araw na nagugulat na lang siya na may inaabot itong regalo. Isang bagong damit, isang pares ng sapatos o minsan, isang kahon ng masasarap na pagkain. "Hindi ko po ito hinihingi, Don Alfonso." Mahina niyang sabi na minsay ibinigay na alahas sa kanyang matanda. "Alam ko, Iha, pero gusto kong ibigay ito sa'yo. Hindi dahil may hinihingi akong kapalit, kundi dahil gusto ko lang." Hindi niya alam kung paano susuklian ang kabaitan ng matanda. Ang alam niya lang, gagawin niya ang lahat para maalagaan ito hanggat kaya niya. Hindi naisip ni Beverly na ang simpleng pagtulong niya sa isang estrangherong matanda ay magdadala sa kanya sa isang buhay na hindi niya akalaing mararanasan. Mula sa pagiging isang hamak na palengkera, ngayon ay may lugar na siya sa buhay ng isang makapangyarihang tao. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unti naging bahagi na ng buhay ni Beverly si Don Alfonso. Hindi lamang bilang isang tagapag-alaga, kundi parang isang tunay na anak. Mula sa simpleng pag-aasikaso ng pagkain, pag-aalaga sa kalusugan ng matanda, hanggang sa pagiging kausap niya sa mga tahimik na gabi sa asyenda, lahat ng ito ay naging bahagi na ng araw-araw na buhay ni Beverly. Tuwing umaga, maagang gumigising si Beverly upang ipaganda ng agahan si Don Alfonso. "Iha, huwag ka na mag-abala. May mga tauhan naman akong gumagawa niyan." Madalas na sinasabi ng matanda tuwing nakikita niyang abalang dalaga sa kusina. Ngunit palaging ngingiti-ngiti lamang si Beverly at magpapaliwanag. "Gusto ko po kayong ipaghanda, Don Alfonso. Hindi po ito abala para sa akin." At kapag isinilbi niya na ang pagkain, hindi maiwasan ng matanda na mapangiti. "Parang ikaw si Gloria," minsang nasabi ni Don Alfonso habang pinagmamasta ng inilutong sinangag at tapa ni Beverly. "Sino po si Gloria?" tanong ng dalaga. "Ang asawa ko," sagot ng matanda. May lungkot sa kanyang mga mata.
At doon nalaman ni Beverly kung gaano kamahal ni Don Alfonso ang kanyang yumaong asawa. Sa bawat kwento ng matanda, nararamdaman niyang malalim ang sugat ng pagkawala nito. Sayang at hindi ko siya nakilala. Mahina niyang sabi. Kung buhay pa siya, sigurado ako magugustuhan kanya. Sagot naman ng matanda. At mula noon, hindi lamang pagkain ang inihahanda ni Beverly tuwing umaga. Sinisigurado niyang may maliit siyang ginagawa para mapasaya si Don Alfonso. Mga maliliit na bagay na maaaring makakapagbigay saya sa isang pusong matagal na ang nag-iisa. Tuwing gabi, madalas na nakaupo si Don Alfonso sa veranda ng hasyenda, pinagmamasdan ng mga bituin. Sa ganitong pagkakataon, palaging kasama niya si Beverly. Ang ganda ng langit ngayon, sabi ni Beverly isang gabi, habang pinagmamasdan ng mga kumikislap na bituin. Oo nga, iha. Alam mo ba, nung bata pa ako, pangarap ko maging piloto. Napatawa si Beverly. Talaga po? Bakit po hindi ninyo tinuloy? Kasi mas pinili kong tumulong sa pamilya ko. Hindi kayang matrikula. Sinuwerte lang talaga ako sa buhay. Sagot ng matanda. May bahagyang lungkot sa kanyang tinig. Pero hindi niyo po ba pinagsisisihan? Hindi naman, sagot ni Don Alfonso. Dahil kung hindi ko pinili ang landas na to, hindi rin kita makikilala. Napangiti si Beverly. Salamat po, Don Alfonso. Mahina niyang sabi. Salamat din sa'yo, iha. Sagot naman ng matanda. Sa ganitong mga gabi, nararamdaman ni Beverly na hindi lang siya simpleng tagapag-alaga ni Don Alfonso. Isa siyang mahalagang bahagi ng buhay ng matanda. At sa tuwing magkasama sila sa ilalim ng buwan, nararamdaman niyang meron siyang isang bagay na matagal niyang hinahanap. Isang ama. Isang hapon, biglang sumama ang pakiramdam ni Don Alfonso. Don Alfonso, ano pong nararamdaman ninyo? Tanong ni Beverly. Bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Parang naiinikip ang dibdib ko. Mahinang sagot nito. Agad naman na tumawag ng doktor si Beverly. Habang hinihintay ang pagdating nito, hinawakan niya ang kamay ni Don Alfonso. Huwag po kayo mag-aalala, nandito lang po ko. Bulong niya. Sa unang pagkakataon, natakot si Beverly. Natakot siyang mawala ang taong itinuring niyang pamilya. Ngunit sa kabila ng sakit na nararamdaman ni Don Alfonso, pinisil niya ang kamay ni Beverly at ngumiti. Huwag ka matakot, iha. Hindi pa ako aalis. Hindi pa kita iiwan. At sa pagkakataong yon, naramdaman ni Beverly ang lalim ng koneksyon nilang dalawa. Sa puso ni Beverly, alam niyang ano man ang mangyari, hindi na mawawala ang kanilang pagkakaugnay. At iyon ang pinakamagandang regalo na natanggap niya sa buong buhay niya. Makalipas ang ilang buwan, bumuti ng husto ang kalagayan ni Don Alfonso. Salamat sa pagmamahal at pag-aalaga ni Beverly. Naging mas masigla siya at mas naging positibo ang kanyang pananaw sa buhay. Hindi niya na kailangan ng masyadong tutok sa pangangalaga, kaya mas nagkaroon ng oras si Beverly para sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Ngunit hindi pa rin niya kayang iwan si Don Alfonso. Kahit na wala na siyang obligasyong alagaan ito sa araw-araw, madalas pa rin siyang dumalaw sa asyenda upang kamustahin ang matanda. Isang umaga, habang nagkakape sa veranda, tinawag ni Don Alfonso si Beverly. Iha, may sorpresa ako para sa'yo. Nagugulo ang lumapit ang dalaga at naupo sa tabi ng matanda. Ano po yun? Tanong niya, habang tinitingnan ng malambing ng ngiti ni Don Alfonso. Alam kong hindi mo na kailangang alagaan ako sa araw-araw, kaya naisip kong bigyan ka ng bagay na alam kong magpapasaya sa'yo. Dahan-dahang inilabas si Don Alfonso ang isang sobre at inabot ito kay Beverly. Nang buksan niya ito ay nakita niya ang mga dokumento ng isang pwesto sa palengke. Isang tindahan ng isda at iba pang seafood na nakapangalan sa kanya at sa kanyang tiyahin. Nanlaki ang mga mata ni Beverly. Don Alfonso, ano po ito? Isang regalo, iha. Alam kong napamahal ka na sa pagtitinda ng isda at alam ko rin gustong-gusto mo makatulong sa tiyahin mo. Kaya nga naisip kong bigyan kayo ng isang negosyo na magagamit ninyo para sa kinabukasan. Hindi na napigilan ni Beverly ang mapaiyak. Don Alfonso, napakalaking bagay po nito. Hindi ko po alam kung paano kayo papapasalamatan.
Wala kang dapat ipagpasalamat, Iha. Isa ka ng bahagi ng buhay ko. Gusto ko lang na may maipundar ka rin para sa sarili mo. Sa sobrang tuwa, agad na pinuntahan ni Beverly ang tiyahin niya upang ipaalam ang magandang balita. Nang makita ng tiyahin niya ang mga dokumento, hindi rin ito makapaniwala. Beverly, totoo ba ito? Opo, Chang. Mula ito kay Don Alfonso. Hindi na natin kailangang mag-alala kung saan kukuha ng panggastos araw-araw. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Beverly na nagkaroon siya ng tunay na seguridad sa buhay. Hindi na siya kailangang maglakad-lakad sa bayan para maglako ng isda. Sa halip ay meron na silang sariling pwesto sa palengke at maaari nilang palaguin ito bilang isang lehitimong negosyo. Dahil sa sipag at tiyaga nila, mabilis na lumago ang negosyo. Napansin ng mga tao sa palengke kung gaanong kalinis at dekalidad ang mga paninda nila, kaya naman dumami agad ang kanilang mga suki at hindi nagtagal, kumikita na sila ng sapat upang mabayaran ang mga utang at mapaayos ang kanilang bahay. Habang abala si Beverly sa pagpapalago ng kanilang negosyo, isang araw, isang seryosong usapan na naganap sa hasyenda. Isang matandang empleyado ng kumpanya ni Don Alfonso sa Maynila ang dumating upang makipag-usap sa kanya. May dala itong mahahalagang papeles at isang mukha ng pag-aalala. Don Alfonso, hindi po magandang lagay ng kumpanya natin sa Maynila. Sabi nito, napakunot ang noo ng matanda. Anong ibig mo sabihin? May ilang opisyal sa kumpanya na tila gumagawa na hindi ka nais-nais. May mga kwento ng korupsyon at hindi maayos sa pamamalakad. Nalulugi po tayo. At kung hindi po ito maaagapan, maaaring mawala ang lahat ng iyong pinaghirapan. Biglang sumeryoso ang mukha ni Don Alfonso. Alam niyang hindi niya na kayang bumalik pa sa Maynila upang alamin ang sitwasyon. Masyado na siyang matanda para sa ganitong klase ng laban. Kaya naman, nag-isip siya ng paraan upang matugunan ang problema. Ilang araw matapos malaman ni Don Alfonso ang tungkol sa problema sa kumpanya, pinatawag niya si Beverly sa asyenda. Pagdating ng dalaga, napansin niyang seryoso ang mukha ng matanda. Beverly, may isang bagay akong nais hilingin sa'yo. Simula ni Don Alfonso. Ano po yun, Don Alfonso? Huminga ng malalim ang matanda bago nagsalita. May problema ang kumpanya ko sa Maynila. Hindi ko na kayang bumalik doon at wala akong ibang mapagkakatiwalaan. Naguguluhang tiningnan siya ni Beverly. Ano po ang gusto ninyong gawin ko? Gusto kitang ipadala roon upang alamin kung ano ang nangyayari. Alam kong wala kang karanasan sa pamamalakad ng negosyo, pero iba ang tiwala ko sa'yo. Alam kong hindi mo ako bibiguin. Halos hindi makapagsalita si Beverly. Pero Don Alfonso, bakit po ako? Hindi ko po alam ang tungkol sa kumpanya ninyo. Isa lang po akong simpleng tindera ng isda. At isa kang tapat at masipag na tao. Sagot ni Don Alfonso. Mas mahalaga yon kaysa sa kahit anong diploma o karanasan. Ang kailangan ko ay isang taong may malasakit sa akin. Hindi isang taong gagamitin ng ako para sa kanilang sariling interes. Hindi naman makapaniwala si Beverly sa narinig. Hindi niya akalaing magkakaroon siya ng ganitong kalaking responsibilidad. Beverly, hindi ko ipinagkakatiwala sa iyo kung hindi ako sigurado sa kakayahan mo. Muling sabi ni Don Alfonso. Pero, paano po ako magsisimula? Tanong niya. Hindi pa rin makapaniwala sa malaking hamong ibinigay sa kanya. Ipadadala kita sa kumpanya bilang isang empleyado. Magpapanggap kang isang baguhan upang makita mo mismo kung anong tunay na nangyayari. Huwag mong ipapaalam na may kaugnayan ka sa akin. Gusto kong malaman ang totoo. At ikaw lang makakatulong sa akin. Mas lalong nanlaki ang mga mata ni Beverly. Ibig niyo pong sabihin, magpapanggap po akong ordinaryong empleyado? Oo, Iha. At gusto kong malaman mo kung sino ang talagang tapat sa kumpanya at sinong gumagawa ng kalokohan. Hindi agad nakasagot si Beverly. Napakalaki ng responsibilidad na ito. Ngunit nang makita niya ang tiwala sa mga mata ni Don Alfonso,
Alam niyang hindi niya ito matatanggihan. Sa kabila ng kanyang kaba, huminga siya ng malalim at tumango. Sige po, Don Alfonso. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Nagningning ang mata ng matanda. Alam kong hindi mo ako bibiguin, Iya. Alam kong kaya mo to. Sa pagkakataong yon, naunawaan ni Beverly na ang kanyang buhay ay muling magbabago. Mula sa pagiging isang simpleng tendera ng isda, ngayon ay haharap siya sa isang mundo na hindi niya kailanman inakala. Isang mundo ng negosyo, politika, at mga lihim na kailangang mabunyag. At sa kanyang dibdib, umaalab ang determinasyong hindi biguin ng taong nagtiwala sa kanya. Dahil hindi lang ito tungkol sa kumpanya ni Don Alfonso. Ito rin ay tungkol sa pagharap niya sa isang bagong yugto ng kanyang buhay. Isang hamong magpapakita kung sino talaga siya. Hindi pa man bumababa ng bus si Beverly, dama niya na ang sobrang pagbabago sa paligid. Mula sa tahimik at simpleng buhay sa probinsya, ngayon ay nasa harapan niya na ang napakagulong lungsod ng Maynila. Sa bawat kanto may busina ng mga sasakyan, nagmamadaling mga tao, at nagtatayugang gusali na parang nais siyang lamunin. Halos hindi siya makahinga sa dami ng tao at sa biglaang pagbabago ng kanyang paligid. Habang bitbit ang kanyang simpleng bag, hindi maiwasang maglakad ng dahan-dahan ni Beverly. Para siyang batang unang beses na makakita ng napakaraming ilaw at matatayog na gusali. Dahil sa labis na panggigilalas, hindi niya napansin ang isang lalaking mabilis na naglalakad. Aray! Sigaw ng lalaki habang mabunggo siya ni Beverly. Pasensya na po. Mabilis niyang sabi at yumuko bilang paghingi ng paumanhin. Miss, huwag kang titigil bigla sa gitna ng daan. Ang dami nagmamadali rito. Reklamo ng lalaki bago muling naglakad palayo. Napakagatlabi na lamang si Beverly. Kahit gusto niyang sumagot, pinili na lang niyang itikom ang kanyang bibig. Wala siya sa probinsya kung saan lahat ng tao ay kilala niya. Dito, isa lang siyang estranghera. Bago siya umalis ng hasyenda, sinabi sa kanya ni Don Alfonso na may inihanda itong isang condominium unit para sa kanya. Isang magandang lugar kung saan siya maaaring tumira habang nasa Maynila. Ngunit tinanggihan ito ni Beverly. Iha, sigurado ka ba? Mas magiging komportable ka roon, sabi ni Don Alfonso. Maraming salamat po, Don Alfonso, pero gusto ko pong mabuhay ng simple. Hindi naman ako sanay sa marangyang pamumuhay. Makakahanap naman po ako ng mumurahing matutuluyan. Dahil sa pagpupumilit ni Beverly, pinayagan na lang siya ni Don Alfonso. Sa halip na sa mamahaling kondo, nagtungo si Beverly sa isang maliit na paupahan malapit sa kanyang bagong trabaho. Bagaman masikip, mainit at may mga butas ang bubong, mas pinili niya ito kaysa sa marangyang kondo. Mas mabuti ng ganito, bulong niya sa sarili. Kinabukasan, maaga siyang nagising upang maganda para sa kanyang unang araw sa kumpanya ni Don Alfonso. Nakaipit sa buhok niya ang simpleng ponytail at suot ang lumang blouse na iniregalo sa kanya ng tiyahin. Pagdating niya sa gusali ng kumpanya, napanganga siya. Napakalaki nito. Mas malaki pa kaysa sa buong Kapitolyo sa probinsya. Hindi niya akalain na ganito palang kayaman si Don Alfonso. Bagaman alam niyang maraming negosyo ang matanda, ngayon lang niya lubos na napagtanto kung gaanong kalaki ang impluwensya nito. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob. Dumiretso siya sa front desk at nagpakilala. Magandang umaga po, ako po si Beverly, yung bagong hire mula sa probinsya. Magalang niyang sabi. Napataas ng kilay ang receptionist bago ito bumaling sa HR personnel. Ito ba yung tagatinda ng isda? Narinig yung tanong ng isang babaeng naka-blazer. Napahiya si Beverly ngunit pinili niyang hindi ipakita ito. Sa halip ay tumango lamang siya at ngumiti. Bakit bang hina ng hiring process ngayon? Bulong ng isa pang empleyado. Nagpapapasok na lang ng kung sino-sino. Hindi na lang pinansin ni Beverly ang narinig. Alam niyang may mission siya dito. Hindi para makipagtalo, kundi para gawin ang trabaho niya. Dahil office personnel lang siya, ang trabaho niya ay magdala ng mga dokumento sa iba't ibang opisina, maghanda ng kape para sa mga empleyado, at tumulong sa maliliit na gawain.
Hindi nagtagal, naging malinaw sa kanya na hindi siya tinatrato ng maayos ang karamihan sa kanyang mga katrabaho. Beverly, kape! Utos ng isang empleyado. Bilisan mo nga, ang bagal mo eh. Tagapalengke ka nga, halata sa kilos mo. Sa kabila ng pangungutya at pangmamaliit, hindi pinansin ni Beverly ang mga ito. Alam niyang wala siyang karapatang sumagot dahil nasa ilalim siya ng kumpanya bilang isang ordinaryong empleyado. Kaya mo to, Beverly. Bulong niya sa sarili. At kaya nga, nagpatuloy lang siya sa kanyang trabaho. Dumaan ang buong araw na puno ng pagod at pang-aalipusta. Ngunit kahit na mahirap, hindi siya sumuko. Pagkatapos ng trabaho, lumabas na siya sa gusali upang umuwi. Habang naglalakad, narinig niya ang isang malakas na tawa mula sa grupo ng mga lalaking kalalabas lamang ng opisina. Napahintog siya. Iyon ang isang boses na hindi niya inaasahang marinig muli. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon niya nakita ang isang pamilyar na mukha. Si Julian, ang kanyang dating high school boyfriend. Ang lalaking nangakong babalik para sa kanya. Nagbago ito. Mas matangkad, mas maayos ang pananamit, at may kumpiyansa sa kilos. Kasama ito ng ilang katrabaho na mukhang mayayaman din. Para siyang hindi makahinga. Julian, bulong niya sa sarili. Sa sobrang pagkabiglay, napaatras siya ng bahagya. Muntik niya nang tawagin ang pangalan nito, ngunit bago pa niya magawa, nakita niyang pumasok ito sa isang mamahaling kotse kasama ang mga kasamahan nito. Naiwan siyang tulala. Hindi niya akalain na sa ganitong pagkakataon niya muling makikita si Julian. Julian? Muli niyang bulong na parang tinatanong ang kanyang sarili kung anong gagawin niya. Pagkalipas ng ilang saglit, napagtanto niyang hindi pa ito ang tamang oras para magpakita sa kanya. Marami pang dapat gawin. At may mission pa siyang kailangang tapusin. Nagpatuloy lang si Beverly sa kanyang trabaho sa kumpanya. Kahit pa araw-araw siyang nakakaranas ng pagmamaliit mula sa mga kasamahan niya, alam niyang wala siyang magagawa kundi ang tiisin ang lahat. Alam niyang may mas malaking dahilan kung bakit siya narito. Ang misyon ay binigay sa kanya ni Don Alfonso. Gayunpaman, hindi niya maiwasang mapansin si Julian. O dapat niyang sabihin si Rafael. Madalas niyang makita ito sa opisina. Dumadaan sa hallway na may kasamang ibang executives. Lagi itong abala. May hawak na mga dokumento, kausap ang iba pang matataas na opisyal ng kumpanya. Halatang isa ito sa may mataas na posisyon. Pero kahit ilang beses na silang nagkasalubong, hindi man lang siya nito tinitingnan. Ni hindi siya nakikilala. Marahil ay dahil isa lang siyang mababang empleyado sa kumpanya. Isa lamang siyang tagadala ng kape, tagalinis ng pantry, tagakuha ng dokumento, samantalang si Julian, si Rafael, ay isa ng bigating opisyal. Pinili na lang ni Beverly na manahimik. Naisip niya na balang araw magkakaroon din sila ng pagkakataong magkausap. Isang araw, inutusan siyang mag-print at mag-fax ng ilang mahahalagang dokumento. Beverly, dalhin mo yan kay Sir Rafael sa opisina niya. Utos ng isang empleyado. Napakunot ang noon ni Beverly. Sir Rafael po? Tanong niya. Napairap ang babae at tumaas ang boses. Oo, Sir Rafael Villamor, hindi mo ba siya kilala? Sa 8th floor, bilisan mo. Mabilis na tinapos ni Beverly ang ginagawa at nabadaling umakyat sa 8th floor. Huminga siya ng malalim bago lumakad sa hallway kung saan naman naroon ang mga opisina ng executives. Isa-isa niyang tiningnan ang mga pangalan sa pintuan hanggang sa makita niya ang isang nakasulat sa gold-plated nameplate. Rafael Julian Villamor. Napatigil siya. Muli niyang binasa ang pangalan. Hindi siya maaaring magkamali. Ang pangalan, ang initials, si Julian ito. Ang lalaking nangakong babalik sa kanya noon. Dahan-dahan siyang kumatok sa pinto. Pasok! Isang malamig na boses ang sumagot mula sa loob. Maingat yung binuksan ng pinto. Pagpasok niya, nakita niyang may kausap sa telepono ang lalaki na nakatalikod sa kanya. Pormal ang tindig nito. Halatang sanay sa mataas na posisyon. Pero nang humarap ito'y natulala siya dahil si Julian nga ito. Si Rafael. Nagkaharap na rin sila
Sa gulat niya, nalaglag ang mga folder na hawak niya. Ano ba yan? Sigaw ni Rafael sa kanya. Tatanga-tanga ka ba? Hindi mo ba kayang hawakan na maayos ang mga papeles? Mabilis na pinulot ni Beverly ang mga nahulog na papel at inabot ito kay Rafael. Pasensya na po, sir. Mahinang sabi niya. Nanginginig ang kamay niya. Ngunit imbes na matigilan o magpakita ng kahit anong emosyon, tiningnan lang siya ni Rafael na tila wala siyang halaga. Ano pang ginagawa mo rito? Tapos ka na, diba? Labas! Malamig na utos nito. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi niya alam kung dahil ba ito sa tono ng boses ni Rafael o dahil hindi mo lang siya nito nakilala. Dahan-dahan siyang lumabas ng opisina pero sa loob-loob niya, malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Si Julian nga ito. Ngunit bakit gano'n ang pagtrato nito sa kanya? Hindi ba siya nito kakilala? O baka naman sadyang kinalimutan na siya nito? Sa kanyang pagkagulat at labis na emosyon, dumiretso siya sa restroom. Hindi niya namalayang may mga luha ng pumapatak mula sa kanyang mga mata. Hinugasan niya ang kanyang mukha at tumingin sa salamin. Pinagmasdan niya ang kanyang refleksyon. Iba na ang itsura niya ngayon kumpara noon. Mas matured na siya. Mas maitim na ang kanyang balat dahil sa mahabang taon ng pagbabanat ng buto sa palengke. Wala nang dating inosenteng dalaga na nangarap na panghabang buhay na pag-ibig kasama si Julian. Pero kahit na nagbago siya, hindi ba dapat ay nakilala pa rin siya ni Julian? O baka naman, ayaw na siyang kilalanin ito. Dahan-dahang bumulong si Beverly sa sarili. Hindi nga pala Julian, Rafael nga pala. At doon niya napagtanto, ang lalaking nangakong hindi siya iiwan, ang lalaking nangakong babalik, ay tuluyan na siyang kinalimutan. Sa kabila ng sakit na nararamdaman ni Beverly, hindi siya sumuko. Nagpatuloy siya sa kanyang trabaho, pilit na nilunod sa trabaho ang kanyang emosyon. Kahit pa araw-araw siyang nakakaranas ng pangmamaliit mula sa mga empleyado ng kumpanya, tiniis niya ang lahat. Pag-uwi niya ng gabing yon sa kanyang maliit na apartment, agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan si Don Alfonso. Beverly, iha, kamusta ka na riyan? Masayang bati ng matanda nang sagutin ang tawag. Mabuti naman po, Don Alfonso. Sagot niya, pilit na pinapalakas ang tawag. So far, wala pa naman po ako napapansing mali sa kumpanya. Mabuti naman kung ganon. Basta ipagpatuloy mo lang ang pagmamasid. Alam kong kaya mo yan. Opo. Pagkatapos ng tawag, napahiga si Beverly sa kanyang kama. Matalas ang kisame ng kanyang munding inuupahang kwarto. Pero parang wala siya nakikita. Hindi siya makatulog. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na tumatakbo ang imahe ni Rafael. Tuwing magtatagpo ang kanilang landas, gusto niyang tawagin ang atensyon nito. Ipaalala kung sino siya. Pero sa tuwing nagkakasalubong sila, isang malalim na tingin lang ang ibinibigay ni Rafael. O minsan nga, hindi pa siya nito tinitingnan. Pinilit niyang unawain. Baka naman talagang hindi na siya natatandaan ni Rafael. Kinabukasan, pinilit niyang maging profesional. Tulad ng inaasahan, nagpatuloy siya sa kanyang trabaho. Kapag may kailangang iabot na dokumento, tinatawag niya si Rafael sa pangalan na ipinakalala nito. Sir Rafael, at ganun lang palagi ang nangyayari. Isang tango, isang malamig na pagtanggap ng papel, isang maiksing, sige, maaari ka nang umalis. Wala ni isang bakas ng pagkilala. Pero ang pinakamasakit sa lahat ay ang nangyari isang tanghali. Nagpunta siya sa cafeteria para bumili ng pananghalian. Nang papalapit na siya sa counter, narinig niya ang ilang empleyado nagbubulungan at tumatawa. Oh, ayun na yung palengkera. Kaya pala may amoy isda na naman dito eh. Baka naman nagdala siya ng tuyo. Pinilit ni Beverly na huwag pansinin ang mga ito. Pero nang lumingin siya sa direksyon ng tawanan, nanlaki ang kanyang mga mata. Dahil isa si Rafael sa mga tumatawa. Parang biglang pumagsak ang buong mundo niya. Pero hindi doon nagtapos ang insulto. Malamang galing sa kung saan-saan yan, probinsya eh. Sabi pa ng isa. Siguro pinasok na lang para maging charity case ng kumpanya, no? At ang pinakamasakit sa lahat, narinig niya mismo ang tinig ni Rafael na nagsabi, bakit pa kasi tinanggap kung sino-sino rito?
parang tinusok ang puso niya sa narinig. Para bang hinubaran siya ng dignidad sa harapan ng lahat. Hindi niya na kayang manatili roon. Hindi niya na kayang marinig ang panalait ng mga tao, lalo na ng taong minsan niyang minahal. Agad siyang tumalikod at naglakad palabas. Mabilis ang kanyang hakbang. Hindi niya namalayang tumutulo na pala ang kanyang mga luha. Hanggang sa marating niya ang isang gilid ng hagdan. Malayo sa cafeteria. Doon siya napaupo at tuluyang humagulhol. Habang umiiyak siya, biglang may isang kamay na nag-abot ng panyo sa kanya. Okay lang yan, huwag mo na lang silang pinagpansinin. Nagangat siya ng mukha. Sa harapan niya ay isang lalaki na may simpleng suot. May bitbit na cart na panlinis. Isang janitor. Binasa niya ang nameplate nito. Mateo. Hindi niya alam kung bakit pero parang may kung anong init sa kanyang dibdib na nagpakalma sa kanya. Kinuha niyang panyo at mahinang nagsabi, "Salamat, Mateo." Ngumiti lamang si Mateo at tumango. Pagkatapos ay itinulak na nito ang kanyang cart at nagpatuloy sa trabaho. Pinunasan naman ni Beverly ang kanyang mga luha gamit ang panyong iniabot sa kanya. At mula nung araw na yon, alam niyang may isang taong nakakaintindi sa kanya. Hindi inaasahan ni Beverly na sa kabila ng pagmamaliit at pangungutya sa kanya sa opisina, may isang tao palang magiging kakampi niya, si Mateo. Sa tuwing nagkakasalubong sila sa opisina, palaging may nakahandang ngiti si Mateo para sa kanya. Minsan ay simpleng, "Uy, kamusta?" ang bati nito. Pero para kay Beverly, napakalaking bagay na yon. Unti-unti ay naging bahagi na ng araw-araw niyang buhay si Mateo. Isang gabi, sabay silang nakauwi nang hindi inaasahan. "Uy, Ma'am Beverly, dito ka pala dumadaan pa uwi." Bati ni Mateo habang inaayos ang strap ng kanyang bag. "Oo, malapit lang naman yung inuupahan ko," sagot ni Beverly. Naglakad sila ng magkasabay. Hindi nagmamadali. Sa kanilang pag-uusap, unti-unti nilang nakilala ang isa't isa. "Matagal ka na rito sa Maynila?" tanong ni Beverly. "Oo, mga 5 taon na," sagot ni Mateo. "Pero galing din akong probinsya, tulad mo." "Talaga? Saan?" "Sa Batangas. Naiwan yung kapatid ko ron pero pinapaaral ko siya. Siya na lang kasi ang pamilya ko." Napatingin si Beverly kay Mateo. Kita niya ang lungkot sa mga mata nito, pero may determinasyon din. "Wala na rin ako magulang," mahina niyang sabi. "Tiyahin ko na lang ang nagpalaki sa akin." Nagtagpo ang kanilang tingin. Doon nila napagtanto na pareho sila. Pareho sila ng mga danas sa buhay. Simula noon, hindi na alintana ni Beverly ang masasakit na salita ng mga kasamahan niya sa trabaho. Kapag may nang-aapi sa kanya, madalas ay bigla na lang lalabas si Mateo mula sa kung saan at dedepensahan siya. "Ano bang problema niyo kay Ma'am Beverly?" Minsan ay nasabi ni Mateo sa isang grupo ng empleyado na nagchichismis tungkol sa kanya. "Mateo, wag na." Bulong ni Beverly na hinila ang braso nito para layuan na lang ang gulo. Pero bago sila umalis, tumingin muna si Mateo sa kanila at sinabing, "Mas mabuti pa siya sa inyo." Sa tuwing nakikita ni Beverly si Mateo, mas lalo siyang humahanga sa kabaitan nito. Minsan, habang kumakain sila sa isang karinderya malapit sa opisina, biglang napatanong si Beverly, "Bakit ang bait mo sa akin?" Ngumiti lamang si Mateo. "Kasi alam kong mabuti kang tao." Sa unang pagkakataon, mula nang dumating siya sa Maynila, nakaramdam si Beverly ng tunay na kasiyahan. Hindi niya inaasahan pero sa gitna ng pagsubok, may isang Mateo na dumating sa buhay niya. Sa mga sumunod na linggo, ang buhay ni Beverly sa Maynila ay nagbago ng malaki. Hindi na siya mag-isa sa pakiramdam ng pagkabigo at pangungutya. Sa bawat hakbang na tinatahak niya sa mahirap na lungsod, alam niyang may isang tao, si Mateo, na laging nandyan upang magbigay lakas at magpatawa sa kanya. Oops! May break muna! Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload.
Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Leda Dapito from Taguig City at Rebecca Tezuka from Kawasaki, Japan. Maraming salamat sa pakikinig! Dahil kay Mateo, unti-unting natutunan ni Beverly na tanggapin ang sarili at ipagmalaki ang kanyang pinagmulan. Hindi na siya natatakot o nahihiya na magtinda ng isda o magtrabaho bilang office personnel. Bagkus ay iniisip niya na bawat araw ay isang pagkakataon upang matutuhan ang higit pa at magpatuloy sa laban ng buhay. Madalas na magkasabay ang kanilang lunch break at bawat sandali ng kanilang kwentuhan ay puno ng sigla. Isang araw habang kumakain sila ng pansit sa isang maliit na karinderya, nagsimula silang mag-usap ng seryoso. Mateo, hindi ko akalain na magiging ganito ang buhay ko sa Maynila. Simula ni Beverly habang pinapalakas ang sarili upang magbukas sa mga damdamin. Noong una akala ko hindi ko kaya. Wala akong alam at lahat ng tao yata rito para lang akong biro. Tumingin naman si Mateo sa kanya. Nag-abot ng isang ngiti. Hindi mo naman kasi dapat akalain na mag-isa ka lang sa lahat ng yan, Ma'am Beverly. Andito ako. Kung hindi mo man kaya, andyan ako para tumulong. Natigil si Beverly at napansin ang malasakit sa mga mata ni Mateo. Mateo, bakit ba ganyan ka sa akin? Hindi ko alam kung paano ko kayo pinapahalagahan. Kasi pareho tayo, Ma'am Beverly. Sagot ni Mateo. Pareho tayong ulila. Walang ibang matatakbuhan kundi ang isa't isa. Hindi ko naman kaya magpabaya kung may magagawa lang din naman ako. Di gagawin ko. Dahil sa mga salitang ito, lalo pang naging malalim ang kanilang samahan. Para kay Beverly, si Mateo ay hindi lamang bastang kaibigan. Dahil siya ay naging sandigan. Isang tao na hindi lamang bastang sumusuporta kundi nagmamalasakit sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Bilang bahagi ng kanilang araw-araw na routine, madalas silang magtulungan sa kung anumang bagay. Minsan, kapag may mga mabigat na trabaho si Mateo sa opisina, siya ang mag-aabot ng lunch sa kanya. At kapag si Beverly naman ay nahihirapan sa mga pagsubok sa trabaho, makikita niyang laging may papalit ng ngiti at saloobin si Mateo. Isang gabi, nagdesisyon silang maglakad-lakad sa tabi ng park. Habang ang iba sa kanilang paligid ay nagmamadali sa kanilang mga gawain, sila ay tahimik na naglalakad. Nasa gilid ng isang lawa, umupo sila sa isang bench at nagsimulang magkwentuhan. Mateo, ano bang pangarap mo? Tanong ni Beverly sabay tawa. Alam mo, pareho tayo na ginagawa. Pero may mga pangarap akong hindi ko kayang tuparin. Ngumiti naman si Mateo at sumagot. May kapatid akong pinaglalaban, Ma'am Beverly. Pangarap ko lang na makapag-aral siya at magkaroon ng magandang buhay. Wala na ako magulang, kaya siya na lang ang tanging pwedeng maging kasundod ko sa landas. Huwag mong gawing pangarap na mag-isa lang, Mateo. Sabi naman ni Beverly. Ang mga pangarap ay mas magaan kapag may kasama. Ang simpleng pag-uusap na yon ay nagpatibay ng kanilang samahan. Laking pasasalamat ni Beverly na may isang Mateo na hindi lamang nakatingin sa sarili, kundi handang magsakripisyo para sa ibang tao. Hindi man ipinagpapaliban ni Beverly ang bawat pagkakataon na magpasalamat kay Mateo, habang ang iba sa kanilang paligid ay busy sa sarili nilang mundo. Si Mateo ay patuloy na nagbibigay ng mga saloobin at pag-unawa sa kanya. Minsan, sinasadyang magtampo si Beverly, ngunit hindi rin niya maiwasan na makalimot, lalo na kung nasa tabi siya ni Mateo. Isang araw sa kanilang paglalakad pa uwi, naisip ni Beverly na baka hindi niya pa nasasabi kay Mateo kung gaano siya nagpapasalamat sa kanyang presensya. Dahil sa walang abogadong pagmamalasakit, halos hindi nila naisip kung kailan sila naging ganoong kalapit. Mateo, gusto ko lang sana magpasalamat. Nagsimula si Beverly. Hindi ko alam kung paano ko kayo mapapasalamatan sa lahat ng tulong na ibinigay mo sa akin. Hindi ko kayang gawin ang lahat ng to kung wala ka.
Ang mga simpleng salitang yon ay nagpatibay sa kanilang relasyon. Si Mateo na hindi umaasa ng anumang kapalit ay hindi na rin nakakapagsalita ng matagal. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Ma'am Beverly, wala na akong hinihiling kundi ang makita ka maging masaya. Masaya si Beverly na hindi lang siya natulungan ni Mateo, kundi natutunan niyang tanggapin na may mga tao na handang maging bahagi ng kanyang buhay sa kabila ng lahat ng pagsubok. Bawat araw ay nagiging mas magaan pa para kay Beverly at mas lumalalim pa ang pagkakaibigan nila ni Mateo. Sa bawat kwentuhan, pagtulong, at pagiging magkaibigan, napagtanto ni Beverly na ang buhay sa Maynila ay hindi lamang puro hirap. Meron siyang kaibigan, kasangga, at may mga pagkakataon na magkasama sila sa pagtulong sa isa't isa. Natutuhan niyang magtiwala sa sarili. Hindi na siya nag-iisa. Bawat pagkatalo ay nagiging pagkakataon na magpatuloy. At ang pagiging magkasama nila ni Mateo ay hindi lamang tungkol sa pagtulong, kundi sa pagbuo ng bagong pamilya sa pamamagitan ng pagkakaibigan. Patuloy na lumalim ang pagkakaibigan ni Mateo at Beverly. Nagsilbing isang matibay na pader ng suporta para kay Beverly sa mga oras ng pangungutya at pang-aalipusta mula sa ibang tao, pati na rin kay Rafael. Ang bawat araw ay tila isang laban. Ngunit sa pamamagitan ng pagtulong ni Mateo, unti-unti niya natutunan kung paano magpatawad at magpatuloy. Gayunpaman, hindi pa rin nawawala ang sakit at kalungkutan sa kanyang puso dahil sa mga nangyayari sa paligid niya, lalo na ang hindi pagkakakilala sa kanya ni Rafael. Minsan, habang naglalakad pa uwi, napansin ni Beverly na may ilang mga tao na patuloy na nangungutya sa kanya. Madalas siyang marinig ang mga biro at pang-aasar mula sa mga kasamahan sa opisina, lalo na mula kay Rafael at sa mga kasama niyang may mataas na posisyon. Sa bawat sarkastikong komento na binabato sa kanya, naroon si Mateo upang magtanggol at magbigay ng lakas ng loob. Isang araw, habang umuwi sila ng magkasama, may mga kasamahan si Beverly na patuloy na tumatawa at nagtatawanan tungkol sa kanyang pinagbalan. Ay, eto na naman si Palingkera. Isa sa kanilang sumabog ng tawa. Sinadya nilang gawing biro ang pagiging probinsyana ni Beverly, ngunit hindi ito nakatakas kay Mateo. Tumigil si Mateo at naglakad ng mabilis patungo sa mga tao. Alam niyo ba kung gaanong kahirap ang mabuhay sa probinsya? Hindi niyo alam ang pinagdaanan ni Beverly para makarating dito. Kaya huwag kayong magmalaki. Wika ni Mateo na halatang galit na galit. Dahil sa malakas na boses ni Mateo at sa seryosong mukha na paatras sa mga tao. Hindi makasagot. Habang naglalakad silang dalawa ay nagpasalamat si Beverly kay Mateo. Salamat, Mateo. Hindi ko kayang gawin yan ng mag-isa. Alam mo naman, hindi kita iiwan, Beverly. Hindi ko hahayaan na patuloy kang gawing biro ng mga tao dito. Sagot ni Mateo. Bagaman gumaan ang pakiramdam ni Beverly dahil sa suporta ni Mateo, patuloy pa rin ang pagpapahirap sa kanya ni Rafael. Hindi niya alam kung anong kasalanan na nagawa niya kay Rafael. Ngunit tila ba hindi siya titigilan ng lalaki. Habang patuloy na umuusad ang araw, lalo namang lumalalang ugali ni Rafael kay Beverly. Hindi lang siya simpleng iwasan. Pinagtatawanan pa siya ni Rafael sa harap ng iba. Minsan, kung may pagkakataon pa, siya pa mismo nag-uumpisa ng mga biro. Palingkera, istang mabaho. Ang ilan sa mga paulit-ulit na pang-aalipustang naririnig ni Beverly mula sa kanyang mga kasamahan at mula kay Rafael. Wala nang takot si Beverly sa mga tawag sa kanya, ngunit hindi pa rin maiiwasan na masaktan. Isang gabi nang mag-overtime si Beverly dahil sa dami ng mga gawain, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagpatindi ng kanyang takot at panghihina. May mga papeles siyang kailangang ipasa sa file room, kaya dumaan siya sa 8th floor. Habang binabaybay ang madilim na pasilyo, narinig niya ang mga bulungan mula sa isa sa mga kwarto sa gilid. Agad siyang humindo at nagtago sa dilim upang hindi makita ang mga nag-uusap. Nang mga sandaling yon, naramdaman niyang masyado siyang nakikinig, ngunit hindi niya kayang hindi marinig ang kanilang pinag-uusapan. Tinutukan ni Beverly ang kanilang usapan at nagulat nang marinig niya ang salitang,
Pag-transfer ng pera na siyang nabanggit din ni Dan Alfonso sa kanya. Si Rafael at ang isang babae ang magkausap. Nagmadali si Beverly at nadapa ang isang folder. Kaya naman nagmadali niya itong pinulot at siya'y nagtago. Naramdaman ni Rafael na may ibang tao roon kaya agad niyang tinapos ang usapan nila ni Lena. Hindi naman napansin ni Rafael si Beverly. Ngunit nag-iwan ng kaba sa puso ni Beverly ang kanyang narinig. Ang usapan tungkol sa pera ay may kinalaman sa mga issue sa kumpanya ni Don Alfonso. At alam ni Beverly na may ilang bagay na hindi ito tama. Ngunit wala pa siyang sapat na ebidensya upang magsalita at ituloy ang investigasyon. Ang mga araw ay nagpatuloy at dumating ang isang hindi inaasahang kaganapan na lalong nagpalubha sa sitwasyon. Isang gabi, habang pauwi si Beverly, nakita niyang may kotse na nakahinto sa labas ng building. Nang lumapit siya, nagulat siya na makita si Rafael na nakaupo sa kotse kasama ang isang babae. At naghahalikan pa ang mga ito habang nakakandong ang babae sa kanya. "Hoy, babaeng palengkera! Umalis ka nga riyan!" Sigaw ni Lena, ang kasamahan ni Rafael na halatang may galit pa sa kanya. Ibinaba nilang bintana para pagsabihan si Beverly. Si Rafael naman ay ngumisi lang. Hindi pinansin si Beverly. Tumabi si Beverly at dahan-dahang tumalikod. Ngunit halos hindi na siya makahinga sa sakit na nararamdaman. Ang sakit. Ang tanging nasambit na lamang ni Beverly sa kanyang sarili. Hindi niya matanggap na ang lalaki na minsan naging bahagi ng kanyang buhay ay gano'n na lang siya kung ituring. Habang naglalakad si Beverly pauwi, nararamdaman niyang walang katiyakan ng buhay. Si Rafael, na dating may malasakit sa kanya, ay naging ganap na estranghero na ngayon. Ang relasyon nila ni Lena ay masakit para kay Beverly at ang buong paligid ay tila nagiging mahirap para sa kanya. Tama si Mateo. Kung may isang bagay man na natutunan si Beverly, ito ay ang pagtanggap sa katotohanan. Hindi lahat ng bagay ay magiging magaan. At may mga pagkakataon na ang mga tao na inaasahan mong mananatili ay aalis din sa iyong buhay. Hindi kayang baguhin ni Beverly ang ugali ni Rafael. Ngunit ang pagdadamdam ng mga sarkastikong biro at ang hindi pagtanggap sa kanyang sarili ay lalo lamang hindi magbibigay ng lakas sa kanya. Siguro nga, wala na akong pag-asa sa pagmamahal. Sambit ni Beverly kay Mateo isang araw. Hindi ko alam kung paano ako malalampasan ng mga susunod na araw. Pero alam ko na may halaga ako. Na may mga taong tulad mo na naniniwala sa akin. Sumang-ayon si Mateo at hinarap siya. Beverly, lagi mong tatandaan na ang halaga mo ay hindi nakabase sa kung paano kang ituring ng iba. Ikaw ay mahalaga at hindi mo kailangan ng pag-aaproba ng iba para magtagumpay. Dahil sa mga salitang yon, natutunan ni Beverly na kahit gaano mang kahirap, may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa pag-aalala sa mga tao na hindi ka kayang tanggapin. Minsan, kapag dumaan ang buhay sa mga pinakamahirap na yugto, ang tanging lakas na meron tayo ay ang mga taong matatag sa ating tabi. Si Beverly ay muling humarap sa mga pagsubok na hindi pa niya lubusang nauunawaan. Ngunit sa kabila ng lahat ng to, ang pinaka-importante ay ang lumalalim nilang pagkakaibigan ni Mateo. Matapos ang ilang linggong pag-iisip, nagpatuloy si Beverly sa kanyang misyon upang tuklasin ang mga hindi pagkakatugma sa kumpanya ni Don Alfonso. Tinutukan niya ang mga detalye na natutunan mula sa kanyang paninindigan sa opisina at sa bulong-bulungan ni Rafael at Lena. Habang patuloy ang pagpupursige ni Beverly, unti-unti siya nababahala. Isa-isang detalye ang pumapasok sa kanyang isipan at ang payak na kabatiran na niiwan sa kanya. May mga maling transaksyon sa kumpanya ni Don Alfonso. Mga perang hindi naroroon sa mga account. Habang minamadali siya ni Don Alfonso na pagtuunan ng pansin ang lahat ng mga detalye, lumalabas na may mga money trail na hindi nasusundan. Gamit ang mga impormasyong nakuha mula sa hindi inaasahang pagsilip ni Beverly, pati na rin ang tulong ng kanyang utak, na pagtagumpayan niyang maghanap ng mga papeles sa file room. Pagpasok niya sa madilim na kwarto, napansin niyang maraming mga lumang dokumento na naglalaman ng mga lihim na hindi pa natutuklasan.
Sa paghahanap niya, nakasalang ng mga folder, nagulat siya nang makita ang mga bouncing checks at mga papeles na walang mga signatory na namugmumungkahi ng hindi tamang pagproseso ng pera. Walang duda na hindi dumaan ang mga perang ito sa tamang proseso. At ang mga dokumento ay nagpapakita ng isang malaking iskandalo. Ang nalaman ni Beverly hindi maipaliwanag. Kombinasyon ng takot at galit ang nag-aalab sa kanyang puso. Alam niya ang mga dokumentong ito ay magdadala ng malaking problema para kay Don Alfonso at maaaring magdulot ng kasiraan sa buong kumpanya. Ngunit ang pinakapinanghihinaan niya, siya mismo ay hindi kayang itago ang mga pangalan na nakatago sa dokumento. At sa pagitan ng lahat ng ito, si Rafael ay tila naging bahagi ng problemang ito. Kung si Rafael nga ang responsable, paano ng relasyon nila? Paano ng pagkakakilala ni Beverly sa kanya? Kinabukasan, gumising si Beverly na punong-puno ng pag-aalala. Alam niyang kailangan magdesisyon ng tama. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga kahinaan na nararamdaman niya, walang sino man ang makakapagbigay sa kanya ng sagot. Hindi niya alam kung paano haharapin si Don Alfonso at lalo na si Rafael. Habang naglalakad siya papasok sa kumpanya, ramdam niyang may namumuong kabiguan sa kanyang puso. Hindi pansin ni Beverly na malungkot na siya sa araw na yon, hanggang sa makita siya ni Mateo. "Beverly!" Tawag ni Mateo nang makita niyang nakasimangot at balisa si Beverly. "May problema ba?" Tanong niya na puno ng malasakit. Sagot ni Beverly na hindi pa sigurado kung paanong ipapaliwanag ang lahat. "Parang gusto ko nang sumuko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Lahat ng mga nangyayari, hindi ko kayang magtakip ng mata, Mateo." Sa isang iglap, napansin ni Mateo ang kalungkutan sa mga mata ni Beverly. Alam niyang hindi madali ang pinagdadaanan ni Beverly. At kahit na hindi nila ipinapakita, may malalim na pag-aalala siya para sa babae. "Anong nangyari?" Tanong ni Mateo na hindi na makapagpigil pa. Inalalayan niya si Beverly papunta sa isang maliit na upuan. "Kung kaya mong magsalita, andito lang ako para makinig." Ibinaba na ni Mateo ang kanyang bag at naghintay. Nagbigay ng espasyo kay Beverly na magpaliwanag. Ang mga mata ni Mateo ay naglalaman ng taimtim na malasakit. Ipinagkatiwala ni Beverly ang mga natuklasan niyang lihim mula sa mga dokumento pati na rin ang pakiramdam ng pagkatalo. Ang lahat ng mga malupit na biro at pagpahiya mula kay Rafael ay tila walang kabuluhan. Kumpara sa mga nakatagong lihim na unti-unting lumalabas, hindi niya matanggap na maaaring siya ay ginamit ni Rafael. At pati na rin si Don Alfonso hindi alam ang lahat ng mga nangyayari sa kanyang kumpanya. Napakalakas ang pagkabigla ni Mateo nang marinig ang lahat ng ito. Sa kabila ng pag-aalala ni Mateo para kay Beverly, isang mahalagang pagninilay-nilay ang sumiksik sa kanyang puso. Kung merong mga isang bagay na hindi kayang pabayaan ni Mateo, iyon ay ang matulungan si Beverly. "Beverly," sabi ni Mateo, "alam ko na nahihirapan ka. At hindi ko nais na mag-isa ka sa lahat ng ito. Kung kailangan mo humingi ng tulong, nandito ako." Sa mga salitang yon, isang bagong uri ng init ang naramdaman ni Beverly. Wala siyang ibang naramdaman kundi ang taos-pusong suporta na nagmumula kay Mateo. Walang ibang makakapagbigay sa kanya ng lakas, kundi ang isang taong tunay na may malasakit sa kanya. At sa mga sandaling yon, napagtanto ni Beverly na unti-unti na ngang nabubuo ang isang bagay na mas malalim pa sa pagkakaibigan. Habang patuloy silang nag-uusap, naramdaman naman ni Beverly ang isang bagay na hindi niya pa naranasan ng matagal ng panahon. Ang simpleng mga sulyap at mga ngiti ni Mateo ay nagdulot ng hindi inaasahang kagalakan sa kanyang puso. Hindi siya makapaniwala na ang dating kaibigan na nagbigay sa kanya ng lakas ay nagiging higit pa sa kaibigan. Sa bawat titig ni Mateo, ramdam ni Beverly ang alon ng kilig na tumatagos sa kanyang puso. At kahit na hindi siya sigurado kung anong mangyayari, hindi na siya natatakot. Hindi niya alam kung kailan mag-uumpisa ang malalim na nararamdaman ni Mateo. Ngunit sa isang simpleng sandali nila, unti-unti niya natutuhan na may nararamdaman din siya para kay Mateo.
Ang pagiging magaan na kasama ni Mateo ay nagbigay liwanag sa madilim na araw ni Beverly. Ang mga sarkastikong biro ni Rafael at ang mga pananakit na nararamdaman ni Beverly mula sa iba ay hindi na gaanong nakakapanghina. Ang kanyang pagmamahal kay Mateo ay nagsimulang magbigay sa kanya ng lakas. At ang pinakamahalaga, natutunan niyang hindi siya nag-iisa. Habang nakaupo sila sa isang tabi, si Mateo nagbigay ng isang seryosong tanong na nagdulot ng kaba kay Beverly. Beverly, gusto ko sanang malaman mo na hindi kita iiwan at hindi ko ipagpapalit ang pagkakaibigan natin. Nagsimula si Mateo. Pero ang totoo, mas lumalalim pang nararamdaman ko para sa'yo. May gusto akong sabihin sa'yo pero natatakot akong magtampo ka o magbago ang lahat. Si Beverly naman ay hindi makapaniwala sa narinig. Nitigan si Mateo sa mga mata. Mateo, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Pero nararamdaman ko rin yun. Hindi ko pa kayang tawagin tong pagmamahal, ngunit natutunan ko magtiwala sa'yo. At ikaw ay naging mahalaga sa akin. Sa mga sandaling yon ay nagtagpo ang kanilang mga mata. At ang mga simpleng salitang yon ay nagbigay linaw sa kanilang nararamdaman. Ang kanilang pagkakaibigan ay lumalim. At ang mga kilig na hindi inaasahan ay nagsimulang magpatuloy sa bawat araw. Ang mga araw ni Beverly sa kumpanya ni Don Alfonso ay patuloy na puno ng pagsubok at mga hamon. Mula sa mga biro, panglalait at ang bigat ng responsibilidad na ipinataw sa kanya. Nararamdaman ni Beverly ang pressure mula sa bawat aspeto ng kanyang buhay. Ngunit sa kabila ng lahat ng to, hindi siya tumitigil. Pinili niyang magsikap at maging matatag para sa kanyang misyon. Sa mga nakaraang linggo, nagpatuloy si Beverly sa pagtutok at pagsusuri ng mga dokumento sa file room. Sinusuri niyang mabuti ang bawat papel. At mula rito, nakalap niya ang mga mahahalagang ebidensya na nagpapatibay ng mga aligasyon laban kay Rafael at sa mga kasama niyang sangkot sa maling transaksyon. Sa bawat page na binuksan at bawat detalye na nakita, naramdaman niyang unti-unting lumapit siya sa katotohanan. Sa kabila ng sakit at kalituhan na dulot ng mga ebidensyang natuklasan, walang alinlangan si Beverly sa kanyang layunin. Kailangan niyang ituloy ang kanyang misyon para kay Don Alfonso na laging nagtangkang magbigay ng oportunidad sa kanya. Kahit na siya ay naguguluhan at nasasaktan sa mga narinig niyang usapan at nakitang dokumento, natutunan niyang magtulungan ng mga nararamdaman at tungkulin. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, naramdaman ni Beverly na unti-unti niyang nararamdaman ang puot at galit mula sa mga tao sa kumpanya. May mga pagkakataon na hinuhusgahan siya, pinagtatawanan at pinagbabantaan ng mga kasama ni Rafael. Hindi na siya nakaligtas sa mga pakpak ng mga kasabwat ng mga tiwaling empleyado. Nang malaman ni Rafael at ng kanyang mga kasamahan na may nakakaalam ng mga kalokohang ginagawa nila, gumawa sila ng plano upang ipakita na si Beverly ay isang salirin. Isang hapon, pumasok si Beverly sa kanyang opisina upang magsimula na ng kanyang araw. Habang binubuksan ang kanyang drawer, napansin niyang may mga dokumentong hindi naman niya iniwan. Ang mga papeles na ito ay hindi galing sa kanya. At isa-isa niyang nilagay sa kanyang drawer. Ang mga dokumentong yon ay naglalaman ng mga peking pirma at maling impormasyon. Kaagad na lumapit ang kanyang manager at pinagsabihan siya ng masama. Beverly, hindi ko alam kung anong nangyayari. Pero kung hindi mo aayusin to, tatanggalin kita. Ang mga ganitong aksyon ay hindi tinatanggap sa kumpanya natin. Sigaw ng manager. Napahiya siya. Ang buong office ay nakatingin ngayon kay Beverly. Ang mga mata ng lahat ay puno ng pag-aalinlangan. Ang mga pinagtatawanan ay siya, nilalait, at ang mga biro ng mga kasamahan niya ay nagiging pang-aalipusta. Ang mga pangungutya at panggugulo ay patuloy at hindi niya alam kung paano lalaban. Naglakad siya papuntang pantry. Nilulunok ang mga luha at pilit na nagsusumamo sa kanyang sarili na manatili siyang matatag. Habang si Beverly ay nakatayo sa pantry at naglalabas ng kanyang pagkain, ang mga kasamahan niyang empleyado ay nagtatawanan at patuloy na nanglalait.
Grabe ang amoy ng isda, hindi ba siya natuto? Ay sabi ng isa. San ka ba nakapasok, palingkera? Dati ka lang mangangalakal ng isda, tapos ngayon tingnan mo. Sumama ka pa sa mga taong tulad natin. Patuloy ng isa pang empleyado. Si Rafael na siyang ginagalang na empleyado ng kumpanya ay kasama sa mga nakikitawa. Hindi na nakapagpigil si Beverly at binaba ang kanyang tingin. Paano ka nakapasok dito? Dapat matanggal ka na. Natatawang sabi pa ng isa. Kasabay nito may isang tinig na tumahimik sa tabi. Grabe naman kayo. Sagot ni Mateo, ang janitor at kaibigan ni Beverly na naging katuwang niya na sa mga masalimuot na araw. Akala niyo kung sino kayo ah. Hindi ba kayo nahihiya sa mga sinasabi niyo? Hindi nagdalawang isip si Mateo na ipagtanggol si Beverly kahit na siya ay isang janitor lamang ng kumpanya at malayo ang posisyon niya sa mga empleyado na nang-aalipusta. Ngunit bago pa man makapagsalita pa ng iba, pinigilan siya ni Beverly. Mateo, wag na. Bulong niya. Gusto niyang hindi na palakahin ang gulo. Ngunit ang mga pang-alipusta ay patuloy na dumating. Sa bagay naman kayo. Pang-aasar pa ni Lena. Janitor at palingkera. Si Mateo ay napakunot noo at nagsimulang lumapit kay Lena. Ngunit bago pa man mangyari ang anumang hindi pagkakaunawaan, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagbago ng lahat. Habang ang mga sitwasyong ito ay patuloy na naglalaro sa gitna ng opisina, isang masalimuot na balita ang dumating. Pumunta si Don Alfonso sa kumpanya at ang lahat ay nagtipon sa isang espesyal na pagpupulong. Ang chairman na matagal nang tahimik ay tumayo sa harap ng mga empleyado at nagsimula ng isang anunsyo. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na magre-retire na ako. At opisyal ko nang ipapasa ang trono sa aking anak na si Beverly. Biglang namutla ang lahat. Wala nakakaalam na may anak pala si Don Alfonso. At ang kanyang anak ay si Beverly. Nagulat ang lahat at nagtinginan sa isa't isa. Si Beverly na unang tinutokso at pinagtatawanan ay naging isa sa pinakamataas na tao sa kumpanya. Nagsimulang magbago ang lahat ng tingin sa kanya. Aba nagsasalita si Don Alfonso, nagpatuloy siya. Si Beverly hindi ko anak sa dugo. Pero napakalaki ng naitulong niya sa aking buhay. Mula sa pagiging isang simpleng probinsyana mula sa San Nicolas. Ipinakita ni Beverly ang kanyang dedikasyon at kagalingan. Pinatunayan niyang wala siyang ipinagkaiba sa mga profesional na nagtatrabaho rito. Habang nagsasalita si Don Alfonso, nakatayo naman si Beverly ng tahimik. Ngunit ang mga mata niya ay naglalaman ng mga pagdududa at katanungan. Nakatingin siya kay Rafael na nagmamasid din sa kanya. Doon naramdaman ni Rafael ang isang bigat na hindi pa niya naramdaman dati. Bigla siyang napaisip ng malalim. Hanggang sa kanyang mapagtanto ang katotohanan. Nagulat siya. Naaalalang si Beverly ang dating kasintahan niya. Ang babaeng kanyang iniwan. Ang puso ni Rafael ay tumibok ng mabilis. Sa magkahalong kaba, lungkot at pagsisisi. At doon nagsalita si Don Alfonso. At dahil sa mga kabulustugan na ginawa ninyo, hindi lang kayo matatanggal sa inyong mga posisyon, kundi makukulong pa kayo. Ang mga salitang yon ay nagpatino sa lahat ng naroon. Nais nilang magtakip, ngunit ang mga plano at lihim ay nahulog na. Ang pagtatanggol ni Don Alfonso kay Beverly ay nagbigay linaw sa lahat ng nangyari. Naging matatag si Beverly sa mga pagsubok at nilampasan ang mga sakripisyo. Hindi siya pinilit ni Don Alfonso dahil sa kanyang posisyon sa kumpanya, kundi dahil sa kanyang katapatan at dedikasyon. Sa araw na iyon, ang mga taong nang alipusta kay Beverly ay muling napatunayan na hindi ang estado ng buhay nagbigay halaga sa isang tao. Si Beverly, sa kabila ng mga hinaing, ay nagpatuloy at pinatunayan na ang kabutihan ay higit pa sa lahat na material na bagay. Matapos ang ilang linggong kabiguan at katarungan, si Rafael ang kasama nito ay tuluyan ng tinanggal sa kanilang mga posisyon sa kumpanya.
Ang mga kabulustugan at maling gawain nila ay nahulog na at naging isang malaking issue na kinailangang pagtuunan ng pansin ng mga nakatataas sa kumpanya. Ang mga empleyado ay unti-unti nakatanggap ng balita na si Rafael na at ang kasama niya ay pinalayas. At hindi na magtatrabaho pa sa kumpanya ni Don Alfonso. Ngunit para kay Beverly, ang mga pangyayaring ito ay higit pa sa isang simpleng pagtatapos ng isang kabanata. Para sa kanya, ito ay isang simula ng bagong yugto ng buhay. Sa kabila ng lahat ng nangyayari, nakatanggap si Beverly ng isang bagong hamon. Isang responsibilidad na mas mabigat pa at mas malaki pa sa anumang bagay na naranasan niya sa nakaraan. Nang tanungin ni Beverly si Don Alfonso kung ano ang plano niya para sa kumpanya, hindi siya nagdalawang isip at ipinahayag na siya na ang magiging tagapangulo ng negosyo. Si Beverly, na mula sa isang simpleng probinsya, ay ipinagkatiwala na sa kanya ang susunod na hakbang para sa kumpanya. Ang magpatuloy sa pagpapalago ng negosyo at pagpapasigla ng mga pangarap na kasama nito. Bagamat gulat at hindi pagganap na handa, tinanggap ni Beverly ang hamon, sapagkat ito ay isang pagkakataon na magagamit niya upang mapatunayan ang sarili. Hindi lamang kay Don Alfonso, kundi pati na rin sa mga kasamahan niyang nang-aapi sa kanya noon. Habang ang mga empleyado ay nagpakita ng paggalang at pagpapakumbaba kay Beverly bilang bagong tagapangulo ng kumpanya, ang isang hindi inaasahang pangyayari muling dumating at nagdulot ng sakit sa puso niya. Isang hapon, habang nasa kanyang opisina, narinig ni Beverly ang mga sigawan mula sa labas ng kanyang pinto. Nagmamadali siyang tumayo mula sa kanyang upuan at tinatanong ang mga gwardya kung anong nangyayari. "Miss Beverly, may nagpupumilit po na kumausap sa inyo," sagot ng isa sa mga gwardya. Nagulat siya nang marinig niya ang taong yon ay walang iba kundi si Rafael. Ang dati niyang kasintahan na ngayon ay nahulog na sa kahihiyan at mga kabiguan. Walang kaalam-alam si Beverly sa plano ni Rafael na makipag-usap. Kaya naman lumabas siya sa kanyang opisina upang makita ang eksena. Si Rafael na noon ay dati ng mataas ang posisyon sa kumpanya ay nahulog sa pagkatalo at patuloy na humihingi ng tawad. Lumuhod si Rafael sa harapan ni Beverly, halos maluha sa kakayahang humingi ng tawad. "Beverly, pakiusap. Huwag mo naman kaming kasuhan, no? Alam ko nagkamali kami, patawarin mo ako." Ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig habang tinititigan ng babae na dati niyang minahal. Ngunit para kay Beverly, ibang mundo na ang kanyang tinitirhan. Habang nakatingin si Beverly kay Rafael, naramdaman niya na may kurot sa kanyang puso. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niyang hindi na siya ang parehong Beverly na minahal ni Rafael noon. Hindi na siya ang babaeng nahulog sa kanyang mga pangako at pagmamahal. Ang mga sugat na dulot ng kanyang mga kasalanan at kasinungalingan ay hindi madaling maghilom. Ang mga alaala ni Rafael, bagamat may bahagi ng kanyang puso na nagtataglay ng kalungkutan, ay hindi nagdudulot ng anumang kagalakan. "Julian," ang sabit ni Beverly gamit ang pangalan na matagal niya nang iniwasan. "Anong ginawa mo sa buhay mo? Anong nangyari sa'yo?" Ang tinig ni Beverly puno ng sakit at hinagpis, ngunit puno rin ng lakas at pagpapatawad. Hindi na siya ang nakaraan na nagmahal kay Rafael, kundi isang babaeng natutong magpatawad at magpatuloy sa buhay. Dahil sa mga salitang yon, tumigil si Rafael at sa unang pagkakataon, nakita niyang hindi natagpo ang babae sa harap niya. Hindi na si Beverly ang dating babaeng naghihintay ng kanyang pagmamahal. Si Beverly ngayon ay isang babaeng matatag at ang mga sakit na dulot ng kanyang nakaraan ay hindi na magagapi ng isang salitang, "Mahal kita." Alam niyang ito na ang huling pagkakataon na haharapin niya si Rafael at hindi na siya bibitaw sa nakaraan. "Hindi kita mahal, Rafael," matapang na sagot naman ni Beverly. "Paalam na. Ipagpatuloy mo na lang ang buhay mo." Inutusan ni Beverly ang gwardya upang paalisin na si Rafael sa kanyang opisina. Ngunit bago pa man ito magawa, sumigaw si Rafael. "Beverly, ako pa rin to. Si Julian. Mahal pa rin kita."
Sa kabila ng sigaw at pagmamakaawa ni Rafael, hindi na nagpatawad si Beverly. Hindi na ito ang tamang panahon para magbalik loob. Laking gulat naman ni Rafael nang marinig niya ang mga salitang yon mula kay Beverly. Walang ibang maitatanggi, kundi ang kanyang pagkatalo. Ngunit hindi siya tinalikuran ng kanyang konsensya. Inisip pa rin niya baka may pagkakataon na babalik siya sa dati. Ngunit ang kasaysayan ay hindi na maibabalik. Sa kabila ng hindi inaasahang pangyayari na to, nagpunta si Beverly kay Don Alfonso upang ipaliwanag ang mga nangyari. Nag-aalala siya kung paano magdedesisyon si Don Alfonso tungkol sa klaso ni Rafael. Ngunit bago pa siyang makapagsalita, sinabi ni Don Alfonso ang isang bagay na ikinagulat ni Beverly. Beverly, narinig ko ang lahat ng nangyari. Ikaw ang magdedesisyon dito. Kung gusto mong ituloy ang kaso laban sa kanila, gawin mo. Kung ayaw mong ipagpatuloy, ito na ang pagkakataon mo para magpatawad. Ani Don Alfonso. Pinag-isipan naman ni Beverly ang mga salitang yon. Sa kabila ng kanyang sakit at galit, may mga bahagi pa rin siya na naniniwala sa kahalagahan ng pagpapatawad. Ikaw nang bahala, iha. Dagdag pa ni Don Alfonso habang tinitingnan si Beverly. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nagbigay pa si Don Alfonso ng isa pang mahalagang pahayag. May nakalimutan ka yata. Nagulat naman si Beverly nang marinig ito. Ano po yun, Don Alfonso? Tanong niya. Ang janitor na naging kaibigan mo, si Mateo. Hindi pa kayo nagkikita ulit pagkatapos ng nangyari. Sagot ni Don Alfonso. Dito napansin ni Beverly na hindi pa pala sila nakapag-usap ni Mateo matapos ang lahat ng kaganapan. Ang kanyang utak ay bumalik sa mga masayang sandali nila ni Mateo. Ang simpleng mga naging usapan, ang mga gabing nagkasama sila sa mga maliliit na lakad pa uwi. Nais ni Beverly na magpatawad, ngunit sa pagkakataong yon, alam niyang may isang tao na nagbigay sa kanya ng lakas. Si Mateo, ang kanyang kaibigan na nagbigay gabay sa kanya noong siya'y nahulog at naguguluhan sa lahat ng nangyari. Ang mga simpleng pag-uusap nila ni Mateo ay nagbigay liwanag sa madilim na panahon sa buhay ni Beverly. Ngunit paano siya makikipag-usap kay Mateo sa kabila ng lahat ng nangyari? Puno ng tanong sa kanyang isipan, ngunit alam niyang kailangan niyang magpatuloy. Hindi lamang para sa sarili, kundi pati na rin sa mga taong nagmamahal sa kanya. Tulad ni Mateo. Matagal nang bumabalot sa puso ni Beverly ang mga damdaming hindi niya kayang ipahayag. Sa kabila ng kanyang mga responsibilidad bilang bagong tagapangulo ng kumpanya, hindi niya matanggal sa isipan ang isang tao, si Mateo. Sa bawat pagdaan ng araw, ang mga simpleng sandali nilang magkasama ay naging mga alaala na may bigat. Mga alaala na siya na lang ang nag-iisa na nagsusumiksik sa kanyang puso. Ngunit sa kabila ng lahat ng to, may isang bagay na bumabara sa kanyang pag-iisip. Ang takot na mawalan siya ng pagkakataon na ipaliwanag ang nararamdaman niya. Hindi matanggap ni Beverly ang katotohanan na malapit na namang magwakas ang isang magandang bagay sa buhay niya. Si Mateo, ang mabait na janitor na nagbigay sa kanya ng lakas ng mga panahong puno siya ng kalungkutan, ay tila lumalayo na sa kanya. Madalas niyang mapansin na umiiwas siya ng tingin kapag nagkakasalubong sila sa hallways. At tuwing magkasama naman sila sa ilang mga gawain, para bang hindi na siya komportable. May mga pagkakataon din na parang hindi na siya pinapansin ni Mateo. At ang mga simpleng ngiti at pag-uusap na dati nilang ginagawa ay tila naglaho na sa hangin. Ang mga pahiwatig na ito ay nagdulot sa kanya ng mga katanungan at kalituhan. Ano kaya nangyari? Bakit parang lumalayo si Mateo sa kanya? Hindi ba't magkaibigan naman sila? Hindi ba't may ugnayan na nabuo sa kanilang mga puso na magpapaalala sa kanilang kalagayan? Hindi maiwasan ni Beverly na mag-isip na baka may nangyaring hindi niya alam. O baka nga may naramdaman si Mateo na hindi niya kayang tanggapin. O baka marahil dahil sa posisyon niya ngayon, nasa itaas siya sa pinakatuktok habang si Mateo ay isang hamak na janitor pa rin.
Kahit gaano siyang kasabik na makausap si Mateo, hindi pa rin siya sigurado kung paano niyang ipapahayag ang kanyang nararamdaman. Puno siya ng pangarap, ngunit puno rin siya ng takot. Takot na baka hindi na siya mahal ni Mateo. O baka hindi ito ang tamang panahon para pag-usapan ang kanilang damdamin. Kaya naman minsan, nagkakaroon siya ng mga gabi na puno ng kalungkutan. At pagkabalisa sa isip na wala siyang magagawa kung maghintay na lang para sa isang pagkakataon. Ngunit isang gabi, sa gitna ng mga katanungan, nagkaroon siya ng lakas ng loob na magsalita. Hindi niya kayang patagilid na umupo at maghintay lamang. Ang puso ni Beverly ay puno ng mga hinanakit at nararamdaman niya kung hindi siya kikilos, baka mawala na lamang pagkakataon na magkausap pa sila ni Mateo. Hindi siya maghihintay pa ng isang taon, ng isang linggo, o ng isang araw. Kailangan niyang gumawa ng hakbang at sa gabing yon, siya na mismo magtutulak sa sarili niyang magsalita. Habang papauwi na si Beverly mula sa kanyang mga gawain sa opisina, nakita niyang si Mateo papalabas din ng gusali. Hindi niya alam kung anong pwersang nagtulak sa kanya upang makaalis ng kanyang upuan at mabilis na sundan si Mateo. Parang may kuryenteng dumadaloy sa kanyang katawan. At sa mga pagkakataong to, wala ng lugar ang pag-aalangan. Habang binabaybay ni Mateo ang hagdang-hagdang daan papuntang kanto, naramdaman ni Beverly na ang mga hakbang niya ay tila matagal at mabigat. Kailangan niya magsalita. Kailangan niyang malaman kung anong nararamdaman ni Mateo at kung anong mangyayari sa kanilang dalawa. Nang abutan niya si Mateo ay tumigil siya sandali at tinawag ang pangalan ng lalaki. "Mateo!" sigaw ni Beverly. Si Mateo ay nagulat at agad siyang humarap kay Beverly. Sa mga mata ni Mateo, makikita mo ang mga tanong at pag-aalinlangan. Mga tanong na may kinalaman sa kung anong meron silang dalawa at kung anong nararamdaman nila para sa isa't isa. Nang makita niyang tumayo si Beverly, parang napagod siya at hindi na rin niya alam kung anong sasabihin o gagawin. Matapos ang ilang saglit na katahimikan, lumapit si Beverly kay Mateo. Sa kanyang mga mata, may matinding damdamin na hindi niya kayang itago. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib at bawat hakbang na ginagawa niya ay parang isang pagsubok na matagal niya nang iniiwasan. Ngunit wala nang pag-aalinlangan. Kailangan niyang magsalita. Kailangan niyang ipahayag kung ano ang nararamdaman niya. "Mateo," mabilis na wika ni Beverly. "Alam mo ba kung anong nararamdaman ko?" Tumahimik si Mateo at ang ilang sandali pa bago siya nagsalita. "Hindi ko po alam, Ma'am Beverly," sagot ni Mateo. Ang tinig niya ay puno ng pag-aalinlangan. Pero kung tatanungin niyo po ako kung bakit ako umiiwas, hindi ko po alam kung ano nangyayari. Hindi ko po kaya magtago pa pero ayoko namang makita ng lahat na mapapalapit ka sa gaya kong janitor lang. Habang nagsasalita si Mateo, mas lalong lumakas ang pakiramdam ni Beverly na may hindi sila natapos na usapan. Ang mga salita ni Mateo ay isang hakbang patungo sa kung anong hindi nila kayang ipahayag. Ngunit ang mga salitang yon ay nagpabalik sa kanya sa mga alaala ng lahat ng mga gabing sila ay magkasama ng mga simpleng pagkikita at ang mga sandali ng tawanan. Lahat ng iyon ay nagbigay ng sigla sa kanyang puso. Nagpa siya si Beverly. Ngayong gabi, hindi na siya maghihintay pa. Ang pagkakataon ay dumating na at hindi na siya magpapatalo sa mga takot. "Mateo," wika ni Beverly at ang mga mata ay matalim at puno ng pasensya. "Gusto ko sanang malaman mo na hanggang ngayon, gusto pa rin kita. At hindi ko na kaya magtago pa." Nagulat si Mateo at isang sandali siyang hindi makagalaw. Ang mga salitang narinig niya mula kay Beverly ay tumagos sa kanyang puso. Hindi siya makapaniwala. Sa lahat ng mga linggong nagdaan, hindi niya inisip na darating ang pagkakataon na aamin siya kay Beverly na sa kabila ng lahat ng nangyari, ang nararamdaman nila ay pareho lang. "Ma'am Beverly," aniya, mahina ngunit buo ang tinig. "Gusto na rin kita. Hanggang ngayon,
Hindi ko rin alam kung paano ko sasabihin pero matagal naman eh. Matagal na kitang gusto. Nag-aalala lang naman ako na baka hindi mo ako kayang tanggapin. Alam ko namang maraming nangyari sa buhay mo at ako ay simpleng tao lamang. Ang mga salitang yon ay nagbigay tuwa kay Beverly. Hindi na siya nagdalawang isip at agad niyang iniabot ang kanyang kamay kay Mateo. Hindi na ako maghihintay pa. Wika ni Beverly at ang mata ay puno ng kaligayahan. Ang lahat ng nararamdaman ko ngayon ay totoo, Mateo. Ayoko na magtago. Ayoko na magpanggap. Sa sandaling yon, ang mundo ay tila nagdahan-dahan at ang hangin ay naging mas magaan. Nagtagpo ang mga mata ni na Beverly at Mateo. At sa loob ng ilang segundo, tila ang lahat ng pag-aalinlangan at takot ay nawala. Ang nararamdaman nilang dalawa ay pareho ng pagmamahal na hindi nila kayang ipaliwanag. Sa kabila ng mga pagsubok at paghihirap, sa kabila ng lahat ng takot at ng nag-uumapaw sa kanilang mga puso, natutunan nilang tanggapin ang isa't isa. Hindi nila kailangang maghintay pa at ang pagkakataon na yon ay ang pinakamahalaga. Ang bawat araw na lumipas ay tila isang magandang panaginip para kina Beverly. Ang araw na iyon ay puno ng bagong pag-asa. Mga ngiti at mga sandaling nagsisimula niya ng maramdaman ng tamis ng pagmamahal na matagal niya nang hinahanap. Kasama si Mateo, ang lalaking matagal niya nang minahal, ngunit hindi niya kayang ipahayag. Ngayon ay naging bukas sa isang bagong mundo para sa kanila. Isang mundo ng pagtanggap, pagpapatawad at higit sa lahat, pag-ibig. Isang araw nagpasya si Beverly na kausapin si Don Alfonso, ang lalaking nagsilbing ama-amahan niya mula noong siya ay isa lamang dalagang probinsyana at siyang nagkaloob sa kanya ng oportunidad na makapamuno sa isang malaking kumpanya. Bagay na hindi niya inakalang maaatim niya. Alam niyang mahirap ang maging chairwoman sa kumpanya, ngunit sa kabila ng lahat ng yon, ninais niyang maging tapat sa mga tao sa kanyang buhay. Lalo na sa mga taong nagsilbing guro at gabay sa kanya. Habang sila'y nag-uusap, inamin ni Beverly kay Don Alfonso ang kanyang nararamdaman para kay Mateo. Hindi na siya nag-atubiling sabihin ang lahat. Na siya at si Mateo ay magkasama na at mag-umpisa ng magtulungan at magsimulang mangarap para sa kanilang hinaharap. Don Alfonso, sabi ni Beverly, nais ko po sanang ipaalam sa inyo na may isang tao na sa buhay ko. Si Mateo po, siya pong kaibigan ko. At ngayon, siya pong kasama ko. Gusto ko po sana humingi ng basbas ninyo. Beverly, alam kong hindi madaling maghanap ng pagmamahal sa mundo. Pero natutunan ko sa buhay na ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa mga material na bagay. Ang tunay na pagmamahal ay nakabase sa kung paano niyong pahalagahan ang isa't isa. At nakita ko na may respeto at malasakit si Mateo para sa iyo. Kung kayo ay masaya at siya'y nagpapakita ng kabutihan sa iyo, walang dahilan para hindi ko siya tanggapin. Nakangiti naman si Beverly nang marinig ang mga salitang ni Don Alfonso. Ang kanyang ama-amahan ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Lalo pa niyang naramdaman na tama ang desisyon niya at si Mateo ay nagsimula ng buhay ng magkasama. Maraming salamat po, Don Alfonso. Wika ni Beverly at hindi niya naitago ang kaligayahan sa kanyang mukha. Beverly, dagdag pa ni Don Alfonso, wala akong magiging pag-aalinlangan sa inyong pagmamahalan. Basta't magtulungan kayo at maging tapat sa isa't isa. Walang magiging sagabal. At bilang inyong basbas, nais kong ipagpatuloy ninyo ang masaya at makabuluhang pagmamahalan ninyong dalawa. Ang mga taon ay mabilis na lumipas, ngunit ang mga alaala ng mga panahong yon na puno ng kaligayahan at pagsubok ay nanatiling buhay sa puso ni na Beverly at Mateo. Matapos ang mga hindi malilimutang karanasan sa kumpanya, si Beverly ay naging isa na sa pinakamatagumpay na chairwoman ng kumpanya na dating pagkamay-ari ni Don Alfonso. Hindi naging madali ang daan patungo sa tagumpay. Kailangan niyang patunayan ang kanyang kakayahan at magpakita ng lakas na loob sa harap sa mga pagsubok sa negosyo at buhay. Ngunit sa bawat hakbang na kanyang ginawa, palagi siyang nariyan si Mateo upang magbigay gabay at suporta.
Samantala, si Mateo ngayon ay hindi lamang isang janitor kundi isang respetadong miyembro na ng kumpanya. Nagpatuloy sa kanyang pagsusumikap at dedikasyon sa trabaho. Ang mga simpleng pangarap niya noon na mapagtapos ang kanyang kapatid at magbigyan ng kanilang pamilya ng mas magandang buhay ay unti-unting natutupad. Hindi na siya ang Mateo na isang janitor lamang, kundi isang halimbawa ng kabutihan at pagpupunyagi. At sa mga mata ng mga kasamaan sa trabaho, siya ay isang inspirasyon. Ang dami na natin napagdaanan, pero ang pinakamahalaga ay ito. Sabi ni Beverly habang tinitingnan ng kanilang pamilya. Ito, ang tunay na kaligayahan. Ang magkasama tayo, patuloy na nakasuporta sa isa't isa, at wagas na nagmamahalan. Ang saya ko, Mateo. Sobra. Hindi ko inakalang darating ako dito. Dati palengkera lang ako, tagapangalaga ng isang don. Naging office personnel na nila Lait. Buong akala ko rin hindi na ako makakahanap ng pagmamahal pero dumating ka. Pinaranas mo sa akin ng pagmamahal na para bang nagpapalutang sa akin sa kalangitan. Sa mga taon na dumaan, sina Beverly at Mateo ay nagpatuloy sa pagbuo ng mga pangarap. Hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi pati na rin sa kanilang pamilya. Ang kanilang buhay ay puno ng pasasalamat sa bawat hakbang at ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang patunayan ang tunay na kaligayahan ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa pagmamahal at pag-unawa sa isa't isa. At sa huli, natutunan ni Mateo at Beverly na ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay hindi ang tagumpay o pagkatalo, kundi ang pagkakaroon ng isang taong magmamahal sa iyo at ang pagiging tapat sa iyong sarili at sa mga taong mahal mo. Sa kanilang pagmamahal, nakatadhana silang magtagumpay at ang kanilang kwento ay magpapatuloy. Isang kwento ng pag-ibig, pag-asa at pangarap na walang katapusan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sa loob ng pantry ng kumpanya, tahimik na nakaupo si Beverly sa isang sulok.